Super Sunubo Boys. Chum! Halos mapatay ko ang lalaking nagtangka ng masama kay Monica na gabing mag-isa lang ito sa shop. Buti na lang at naisipan kong tawagan ng isa sa mga staff ng shop para sana itanong kung nakaalis na si Monica. Wala akong lakas ng loob para tanungin siya ng tungkol doon dahil ayokong isipin na naman ito na binabantayan o pinaghihigpitan ko siya. Pero nang makita ko siyang pangko ng isang lalaki palabas ng shop na walang malay, ay mabilis kong sinugod ang lalaki. Sa kabiglaan nito'y muntik na nitong mabitawan si Monica sa semento at buti na lang at nasapo ko siya kaagad. Sinamantala naman ito ng lalaki na tumakbo at tumakas. Hindi ko na nakita ang lugar na tinahak nito kasama pa ang isang lalaking katulong nito na magsasakay sana sa kotse kay Monica habang tulog ito. Mas nangibabaw ang pagkataranta ko nang makita kong walang malay si Monica sa bisig ko. Kinabahan ako at natakot na baka kung anong ginawang masama ng lalaking iyon kay Monica. Agad ko siyang niyakap na mahigpit at binuhat pagkatapos. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat para ihiga ng maayos si Monica. Kailangan ko siyang madala sa ospital dahil sa kalagayan nito. Habang nasa daan ay natatakot ako kung anong ginawa ng lalaking iyon kay Monica. Hindi ko siya mapapatawad kapag may masamang nangyari sa babaeng pinakamamahal ko. Pagdating namin sa ospital ay agad akong tumawag ng doktor para i-assist si Monica. Gusto ko sanang sumama sa kanya hanggang sa loob ng ER para masigurado kung safe lang siya pero hindi ako pinayagang pumasok. Mr. Montefalco, sorry pero hanggang dito na lang po kayo. Kami na lang po ang bahala sa kanya. Sabi ng doktor na titingin kay Monica. Make sure that you will do everything to make her safe. Yes, Mr. Montefalco. By the way, kaano-ano ka ng pasyente? Hindi nakalimutang tanungin ng doktor. I'm her boyfriend. Sagot ko sa kanya. Napatango na lang ang doktor at nagpaalam itong titingnan si Monica. Habang hinihintay ko ang doktor na tumingin kay Monica, ay inutusan ko ang sekretary ko para alamin ito ang landline number sa bahay ng mga magulang ni Monica para makapunta mga ito dito sa ospital. Nang bumukas ang pinto ng ER ay mabilis akong tumayo para silipin si Monica. She's peacefully sleeping in the hospital bed. Gusto ko siyang puntahan agad pero kailangan ko munang makausap ang doktor sa kalagayan nito. Mr. Montefalco, stable naman na ang vital signs ni Miss Aguirre. Nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng impact ng pagkakasuntok sa stomach niya. So, I advise na pagpahingahin muna natin siya kahit saglit bago kayo umuwi. Nagreseta na din ako ng mga gamot na kailangan niyang inumin para maging mabilis ang pagkawala ng pananakit ng tiyan niya. And another thing, nakitaan din namin siya ng mga bruises sa pulse niya. Tendency na nanlaban siya sa kung sino man ang may gawa sa kanya ng mga bagay na iyon. Pakilagyan na lang ng mga cream para mabilis maghilom ang peklat. Paalala pa nito sa akin. Nagtagis ang pangako nang malaman ko kung ano nangyari kay Monica nang dahil sa lalaking iyon. I was sure na mahuhuli ito ng mga pulis at makukulong. Dapat itong pagbayaran ng kasalanang ginawa nito kay Monica. Pinalipat ko siya sa isang private room. Habang hinihintay ko mga magulang at kapatid ni Monica, ay ako na muna nag-alaga sa kanya. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na nakakalat sa maganda nitong mukha dahil sa pagkakalipat nito mula ER papunta sa private room. Tahimik pa rin itong natutulog sa kama at dahilan niyon para malaya kong matitigan ng maamo nitong mukha. Hinimas ko ang kanyang pisngi na parang sa paraang iyon ay mababawasan ng sakit na tinamo nito mula sa walang kwentang taong iyon. Kung ano man ang rason niya kung bakit niya sinaktan si Monica ay hindi ko siya mapapatawad. Ilang minuto ko pang pinagmasdan si Monica nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto na kinaroroonan namin. Inuluwan nito ang pamilya ni Monica na halatang nag-aalala. Unang pumasok ang mommy nito na napasugod agad sa kama kung saan nakahiga si Monica. Lumayo ako ng pwesto para makita ng mga ito si Monica ng maayos. Good evening po. Bati ko sa mga magulang ni Monica. Ang kapatid naman nitong si Michael ay tumungo lang sa akin. Nang marinig ng mga magulang ni Monica ang boses ko ay sabay pa mga itong lumingon sa gawi ko. Anong nangyari sa anak ko, Xavier? Ang mommy ni Monica ang una nagtanong. Wala pa pong lead ang mga pulis kung ano ang pinaka-main reason kung bakit ginawa ng lalaking pumasok sa shop namin ang ganyang bagay kay Monica. Anong ibig mong sabihin wala bang rason? Dapat nahuli na siya at pagbayaran niyang ginawa niya sa anak ko.
Ang daddy naman ni Monica ang hindi nakapagpigil ng emosyon. Nang dumating po ako sa shop namin, ay nakita ko na lang na bitbit siya ng isang lalaki na walang malay. Sinugod ko agad ang lalaki pero dahil kailangan ko pong iligtas si Monica sa lalaking iyon, kaya nakatakas ito. Kwento ko sa mga magulang ni Monica. Napakasamang tao na iyan para gawin niya ang ganitong bagay kay ate. May galit na pahayag ni Michael. Don't worry, tinawagan ko ng investigator na kakilala ko para hanapin at imbestigahan ang lalaking gumawa ng masama kay Monica. Salamat Xavier at palagi ka nandyan para sa anak namin. Maya-maya sabi ng mommy ni Monica. You're nothing to worry ma'am. Palagi po ako nandito para kay Monica. Paniniguro ko sa kanila. At sabay nang umiti ang mga magulang ni Monica sa akin. Hindi nagtagal ay narinig naming umungol si Monica. Tanda na nagkamalay na ito. Anak Monica, kumusta na pakiramdam mo? Mommy, nasan po ako? Hawak ni Monica ang sikmura nito na halatang sobrang nasaktan. Pati ang isa nitong pulsuhan ay may gauze. Unti-unti itong bumangon at automatic na napalapit ako sa kinahihigaan niya para alalayan siya. Nagulat pa siya nang makita niya ako sa harapan niya ng mga sandaling iyon. Napaawang ang mapula niyang labi sa gulat. Sir Xavier, bakit po kayo nandito? Curious na tanong nito sa akin. Nang lingunin ko ang pamilya niya at tahimik lang na nakamasid ang mga ito sa akin. Don't force yourself to move. Baka makasama sa iyo. Imbes ay sagot ko sa kanya. Napahawak siya sa isa kong braso habang pinipilit nitong iupo ang katawan sa kama. Hindi ko maintindihan kung paano ako nakarating dito sa ospital dahil ang huli ko naaalalay, sinaktan ako ng lalaki na kaitim na bonnet. Kaya gusto kong malaman kung bakit po kayo nandito, sir. Siya ang nagdala sa'yo dito sa ospital, anak. Sakto daw na itatakas ka ng lalaking gumawa ng masama sa'yo nang dumating si Xavier. Kaya nailigtas ka niya sa posibleng kapahamakan na nangyari sa'yo. Paliwanag ng mommy ni Monica. Walang ano-ano ay napatingin siya sa akin ng mariin na parang sinisigurado na tama ang narinig nito. Salamat po, Sir Xavier, sa tulong mo. Pasasalamat niya sa akin. I think you should not go to work. Magpahinga ka na muna hanggang sa hindi pa nahuhuli ang taong gumawa niyan sa'yo. I'll take charge of that. Pero sir, kailangan ko pong asukasuhin ng Monica, sumunod ka na nga kay Xavier. He knows what's good for you. Tama siya, kailangan mo muna magpahinga para makarecover ka sa mga nangyari sa'yo. Saan mo gustong magpahinga? Sa bahay niyo o sa kondo? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Hindi ko na inalintana kung nakatingin sa amin ng pamilya niya. Hindi agad sumagot si Monica sa tanong ko at tinignan muna nito ang mga magulang at kapatid bago ibinalik ang tingin sa akin. Sa kondo na lang po ako magpapahinga. Kaya ko naman pong alagaan ang sarili kong mag-isa. Sagot niya sa amin. Ayaw mo bang sa bahay natin ikaw magpagaling anak habang hindi ka pumapasok sa trabaho? Ang daddy niya ang sunod na nagtanong. Okay lang po ako, dad. You don't have to worry. Gagaling din po ako agad at makakapagtrabaho sa shop. Huwag po kayong mag-alala kung sa kondo gusto magpagaling ni Monica. She will be fine and okay in that place. I'll promise you that. Ako na nagbigay ng assurance sa pamilya niya na magiging maayos si Monica kahit na malayo ito. Aasahan namin na hindi mo pababayaan ang anak namin, Xavier. Ang daddy niya ang nagsalita. Opo, ako pong bahala kay Monica. Asahan niyo po na hindi ko siya pababayaan. Paninigurado ko sa mga magulang niya. At sa huli ay pumayag na ang pamilya ni Monica na sa kondo ito umuwi. Ako maghahatid sa kanya at mag-aasikaso habang nagpapagaling siya. Monica's personal voice. Mabilis lang ang naging biyahe namin pauwi ng kondo. Hating gabi na rin at alam kong pagod na si Sir Xavier kaya ganoon na lang ang gulat ko nang sabihin nitong sasamahan niya ako sa kondo para may mag-alaga sa akin. Sir, kaya ko na po. Huwag na po kayo mag-alala. Agap kong sabi sa kanya nang tuluyan na kami makababa pareho ng kotse. Nangako ako sa pamilya mo na aalagaan kita, Monica. Napaawa ang mga labi ko sa sinabi niya. Para ako napaso sa mga titig niya at bigla ay nawalan ako ng sasabihin sa harap niya. Sunod ko nakita na may inilagay itong mga damit sa bag ko at kung hindi ako nagkakamali ay mga damit niya ito na nakalagay sa likurang upuan ng kotse. Pagkalagay nito ng damit sa bag ko
ay isinara nito ang zipper at saka ko muling hinarap. Nagtaka pa ako kung bakit nakuha nito ang bag ko sa shop kung tinulungan niya akong madala agad sa ospital. Nawala bigla ang iniisip ko tungkol sa bag ko nang muli itong magsalita. So please, sumunod ka na lang sa gusto ng mga magulang mo at gusto ko, magpahinga ka at magpagaling and no more questions. Sa kanya ako inalalayang maglakad. Ayos naman ang pakiramdam ko. Medyo makirot pa rin ang sikmura ko dahil sa suntok na ginawa sa akin ng walang hiyang lalaking iyon pero baka kaya ko pa namang maglakad mag-isa. Ang sugat ko naman sa pulso ay may balot na benda kaya hindi na rin gaanong sumasakit. Pero nang maramdaman ko ang isang kamay ni Sir Xavier sa balikat ko para alalayan sa paglalakad ay parang nanghina na naman ang pakiramdam ko. Hindi ko inaasahan na walang pinagbago magiging epekto niya sa akin kahit na tanggap ko na may Hazel na itong minamahal. Iba pa rin ang hatid niya sa akin. Saya at kaba ang hatid sa puso ko sa tuwing magkatabi kami. At kung ang sitwasyon ko ngayon na magiging dahilan kung bakit magkalapit kaming dalawa ngayon, ay sana'y palagi na lang akong may nararamdaman sa katawan para hindi na siya umalis sa tabi ko. Napatawa na lang ako sa huli kong tinuran. Ganoon na ba ako kadesperado para mahalin ng isang Xavier Montefalco? Nang pasakay na kami sa elevator ay saglit nitong binitawan ang balikat ko para pindutin ang number ng floor kung nasaan ang kondo ko. Pagkatapos noon ay muli nitong ibinalik ang pagkakaakbay sa akin na para bang normal lang nitong ginagawa. Napapatingin na lang ako sa mukha niya na sobrang gwapo sa malapitan. Ang pabangong gamit niya ay naiiwan na ata sa ilong ko ang amoy sa sobrang bango nito. Nabubunggo din ang balikat ko sa malapad niyang dibdib sa tuwing maglalakad kami na lalong nagpapalakas ng tibok ng puso ko. Nang bumukas ang lift ng elevator ay mas lalong hinigpitan ni Sir Xavier ang pagkakadantay sa balikat ko para alalayan daw ako kuno. Siya na rin na nagbukas ng kondo at sinabi ko na lang sa kanya ang pin code kaya paniguradong makakabisado na rin ito mga numbers na iyon. Pagbukas ng pinto ay agad niya akong tinulungang makaupo sa sofa ng sala. Dito ka muna. Pagtitimpla kita ng gatas para mainitan ang sikmura mo bago ka matulog. Sabi niya sa akin na ikinagulat ko naman. Huwag na po sir, okay lang po ako. Ako na lang po magtitimpla ng gatas ko. Pagbabawal ko sa kanya. You are always saying you are okay. Meron bang okay na hindi makalakad ng maayos? Reklamo nito sa akin. At wala na nga ako nagawa nang pumunta ito sa kusina para magtimpla nga ng gatas na iinumin ko. Hinintay ko na lang ang pagbabalik niya at mahirap nang masungitan na naman. Saglit lang siya nagtimpla ng gatas at bumalik na rin ito sa sala kung saan ako naroroon ngayon. Inabot niya ang isang basong gatas sa akin na mainit-init pa. Here, drink this. Sabi niya sa akin. Napatingin ako sa gwapo niyang mukha bago abutin ang gatas na pinapainom niya sa akin. Ang sarap pala sa pakiramdam na alagaan ng taong pinakamamahal mo. Hindi mo na aasaming umalis ito sa tabi mo hanggang sa tuluyan kang gumaling. Kinabahan na naman ako ng diretsyo niya akong tingnan habang iniinom ko ang gatas sa basong hawak ko. Mukhang matatagalan akong inumin ito dahil sa ginagawa nitong pagtitig sa akin ngayon. Nang hindi ko na kinaya ay bigla akong nasamid at naging alerto naman si Sir Xavier at kinuha nito ang isang panyo sa likod ng pants nito at idinampis sa mga labi ko. Masuyo niyang pinunasan ang gatas sa gilid ng labi ko dahil na rin sa pag-ubo ko. Nakakahiya at para ako naging isang bata dahil sa nangyari. Pwede naman kasi niya akong iwanan muna para mainom ko na maayos ang gatas eh. Okay ka lang ba? Nag-aalala nitong tanong sa akin habang nakadikwatro ito sa harap ko. Titig na titig ito sa mga mata ko. Okay lang po ako sir. Alangan ko sagot sa kanya. Medyo nasamid lang po ako. Iaayos ko lang saglit ang kama mo sa kwarto para makapagpahinga ka na. Paalam niya sa akin na ikinaluwag naman ang paghinga ko. Sinamantala ko ang pagpasok niya sa kwarto ko para ubusin ang gatas na tinimplan niya sa akin. At sakto na nailapag ko na ang baso sa center table nang bumalik siya sa sala para yayain akong pumasok na sa kwarto. Inalalayan niya ako muli sa balikat para makatayo. Nasasanay na ako sa mga haplos at hawak ng magaspang at malaki niyang kamay sa tuwing tutulungan niya akong tumayo at maglakad. Maingat ako naglakad, kasabay siya sa papasok ng kwarto. Papasok namin ay maliwanag ang loob at maayos ang ibabaw mismo ng kama. Malamig na rin ang loob ng kwarto dahil sa aircon. At hindi nakaligtas sa akin ang mga damit na nasa ibabaw ng kama na ikinalaki ng mga mata ko.
Isang pajama at t-shirt ang nandoon at katabi nito ay mga underwear ko. Napabalikwas ako ng tingin sa katabi ko at mabilis ding nagbawi ng tingin pagkatapos. Para ako nanliit sa hiya nang makita ko na pati ang mga underwear ko ay ito pa mismo ang kumuha. Ano, alam na niya kung saan nakalagay ang mga gamit ko dito sa loob ng kwarto? Ikinuha na kita ng mga damit na pamalit para makatulog ka na maayos. Kaya mo bang magpunta ng banyo mag-isa? Diretso nitong tanong sa akin na para bang baliwala lang dito ang ginawa nitong pangingialam sa mga personal kong gamit. Alam ko naman na hindi ito ang unang beses na nakahawak ito ng mga underwear na pambabae dahil sa dami ng nalilink na babae dito. Kaya lang ay nawala na ako nang sasabihin ng kinuha nito ang mga damit ko sa ibabaw ng kama at inabot sa akin. Natameme na naman ako. Change your clothes. Utos niya sa akin. Bantulot akong lumakad papunta sa banyo pagkaabot ng mga damit ko. Mas mainam pa siguro na sa bahay na lang ata ng mga magulang ko tumuloy ngayong gabi dahil sa mga kahihiyang dinanas ko. Paglabas ko ng banyo ay matyaga niya akong hinintay. Naabutan ko pa siyang malalim ang iniisip at nakalagay ang dalawa nitong braso sa harapan ng dibdib. Napukaw lang atensyon nito nang marinig nitong umingit ang pinto ng banyo dahil sa pagkakabukas ko. Okay na po ako, sir. Kaya ko na pong kumilos mag-isa. Baka pagod na din po kayo. Hindi ko madiretso ang gusto kong sabihin sa kanya dahil na rin sa kabang nararamdaman ko. Kung may kailangan ka, ay nasa labas lang ako. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya at bigla ko naalala ang damit na nilagay nito sa bag ko kanina bago kami umakyat ng kondo. Dito nga kaya siya matutulog? Walang biro? Dito po talaga kayo matutulog, sir? Paninigurado ko sa kanya. Yeah? Nagpaalam ako sa mga parents mo na dito muna ako magstay para maalagaan ka hanggang sa gumaling ka. And they agreed about that. Napangiwi ako sa sinabi niya sa akin. Hindi ako na-inform na may usapan pala ito at ang mga magulang ko. Pero baka nakakaabala na po ako sa inyo ng malaki, sir. May trabaho pa po kayo bukas. Don't mind it. Pwede naman akong hindi pumasok sa trabaho para maalagaan kita. Seryoso nitong sabi. Pero sir, it's okay, Monica. Doon na lang ako matutulog sa sofa. Pagpapatuloy pa nito, nagulat ako at napaisip sa sinabi niya. Makatulog kaya siya ng maayos sa sofa ngayong gabi? Sir, baka mahirapan kayong matulog sa sofa. Isipin ko pa lang kung gaano ang height at laki ng katawan nito ay hindi ko maisip kung paano ito magkakasya sa sofa sa sala. Wala naman akong ibang opsyon na matutulugan. Pa-inosente nitong sagot sa akin at saka ako napalingon sa maluwag kong kama. Kasya naman kaming dalawa dito kung tutuusin. Kaya lang ay hindi ko alam kung paano ko siya yayayain na dito na lang matulog na hindi ako nagmumukhang excited na makatabi siya sa pagtulog. Kung gusto mo, sir, dito ka na lang din matulog sa kama. Total maluwang naman po ito. Maglagay na lang tayo ng harang na unan sa gitna para… Ano? Nautal ko sabi sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang gusto kong sabihin. Kainis? Nang lingunin ko siya ay may pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi nito na parang pinagtatawanan pa naging reaksyon ko kanina. Nakakaya tuloy at baka kung anong iniisip niya sa akin. I get it. I will just change my clothes so we can sleep now. Sagot niya na nakapagpatango na lang sa akin. Ano ba kasi mga pinagsasabi mo, Monica? Kakaya ka? Kausap ko sa sarili ko sabay takip ng dalawang kamay ko sa muka. Pagbalik ni Sir Xavier ay dala na rin ito ang bag ko kung saan nakalagay ang mga damit nitong pamalit na kinuha sa kotse nito. Nagdiretso ito sa banyo pagkatapos nitong ipatong sa table ang bag ko at kuhanin ng damit na gagamitin nito. Saglit akong naghintay at muli itong lumabas ng banyo. This time ay nakasuot na siya ng v-neck na t-shirt na kulay gray at isang maong shorts na mukhang malambot ang tela. Naalala ko na mahilig nga pala itong mag-golf kaya malamang na damit niya itong pamalit kapag naisipan nitong maglaro sa golf club. Sunundan ko mga ginagawa niya kahit alam kong aware ito na nakatingin ako sa kanya. Kami lang dalawa sa kwarto kaya malamang na kami lang dalawa ang magtitinginan dito. Depensa ko sa sarili ko. Sunod niya ipinatong sa headrest ng isang upuan sa kwarto ang pinagpalitan nito ng damit at pants kasama ang belt at susi ng kotse na nakasabit doon. Hindi ako agad nakabawi ng tingin kaya huling-huli niya ako sa akto na nakatitig sa kanya.
Sandali kong ibinaling ang mata ko sa ibang panig ng kwarto pero wala iyong silbi dahil kusa naman bumaling ang ulo ko para muli siyang tingnan. Sir, bakit po nasa inyong bag ko? Akala ko po ba'y dinala niyo ako agad sa ospital nang makita niyo akong buhat ng masamang lalaking pumasok sa shop natin? Curious kong tanong sa kanya. Lumakad na siya palapit sa kama at saka nagsalita. Inutusan ko ang sekretary ko para kunin ang gamit mo sa shop at i-assist niya ang mga nag-iimbestiga ng mga pulis. Sagot niya sa akin na hindi tumitingin at nagulat na lang ako nang makita kong maayos na itong nakahiga sa kama katabi ko. Nakakahiya at pati ang secretary pala nito ay nagambala kahit gabi na para lang ayusin ang ilang bagay sa shop. Ilang unan bang ilalagay ko sa gitna natin? Nakakaloko nitong tanong na dahilan kung bakit ako napalingon agad sa gawin niya. Po? Nagkunwari akong hindi ko agad naintindihan ang tanong niya pero ang totoo ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinabi niya saka ko nilungon ang mga unan sa kama. 3 malalaking unan na kulay puti ang mayroon ako sa kama. Kunting isa kami na gagamitin ay malamang na isa lang ang mailalagay sa gitna ng kama. Para akong susugal na hindi ko alam ang mapapanalunan ko ngayong gabi dahil sa pagpayag kong dito na lang siya matulog sa kama. Nakakahiya naman kasing magtiyaga siyang matulog sa sofa samantalang pagod na pagod ito sa maghapong trabaho. Tapos ito pa ang nag-asikaso sa akin sa ospital. Nang hindi ako magsalita ay ito na ang kusang naglagay ng isang unan sa gitna sa gawing ulo na naming dalawa. Okay na ba ang boundary natin? Nakangiti nitong tanong sa akin. Naging ngisi ang imbis na sana ay ngiti na isasagot ko sa kanya. Parang ang awkward naman kasi ng sitwasyon namin ngayon. Mag-amo dati, mag-business partners ngayon. Tapos ay magkasamang natutulog sa isang kama. Kulang na lang ay hindi ako huminga habang patagilid ako nakahiga sa kama. Wala akong lakas na loob para tumihaya o humarap kung saan ngayon naroroon nakapwesto si Sir Xavier. Kung alam ko lang na ganito ang mararamdaman ko, ay ako na lang sana ang nag-initiate na sa sofa matulog ngayong gabi. Pinakiramdaman ko ang katabi ko sa kama habang nakatitig ako sa bukas na lampshade sa gilid ko. Wala akong naririnig na ingay mula dito, maliban sa mahinang tunog ng aircon sa kwarto. Nakatulog na kaya siya? Ang bilis naman natang gumawa ng tulog ng isang ito. Sa bagay, ikaw ba naman ang pagod maghapon ay hindi ka makakatulog agad sa higaan once na masalat na ng likod mo ang kama? Dinama ko ang bawat pagtibok ng puso ko na halos marinig ko na sa sobrang lakas nito. Pinilit kong pakalmahin ang isip ko nang sa gayon ay makasama ito at makatulog na rin ako sa wakas. Buti at nakisama ang katawan ko at parang nakaramdam ako ng pagod, kakaisip ng maraming bagay. Isama pa nangyaring aksidente sa akin ngayong araw. Bumalik bigla ang takot sa puso at isipan ko nang maalala ko ang lalaking gumawa ng masama sa akin. Kusang pumikit ang mga mata ko para hindi ko siya makita sa imahinasyon ko. Isang nakakatakot na katauhan ang nabubuo sa isip ko sa tuwing bumabalik sa utak ko ang ginawa niyang masama sa akin kanina. Niyakap ko ang dulo ng comforter na nakabalot sa katawan ko hanggang balikat at saka ko dahan-dahang hinanap ang antok na kanina ko pa gustong maramdaman. Nag-alangan pa akong gumalaw at baka magising si Sir Xavier sa tabi ko. Magkasalo kami ngayon sa iisang kumot at nakakawala ito ng takot dahil alam kong nasa tabi ko lang siya at walang ibang maaaring manakit sa akin hanggat kasama ko siya. Mayroon akong matigas na bagay na nasasalat ng ulo ko. Hindi pa kusang dumidilat ang mga mata ko dahil unti-unti pa nitong inaalala ang nangyari bago ako nakatulog. Nang tuluyan ng magising ang diwa ko pati na ang katawan ko, ay kusang nanlaki ang mga mata ko nang masilayan ang magandang tanawin na nabungaran ng mga mata ko ngayong umaga. Nakauna ng ulo ko sa matipunong braso ni Sir Xavier. Halatang tulog pa ito kaya napagmasdan ko ang maputi at gwapo nitong mukha. Nagtaka ako kung bakit nakayakap siya sa akin nang magising ako samantalang may harang na unan sa gitna namin kagabi, hindi ba? Ganoon ba ako kalikot matulog at natanggal ko ang unang inilagay nito bilang harang? Nang hanapin ng mga mata ko ang harang na una na inilagay namin kagabi ay nakita ko ito sa paanan naming dalawa. Nag-aagaw buhay ito sa gilid ng kama. Konting-konti na lang ay mahuhulog na ito kapag nagalaw. Nang dumako ang mga mata ko sa kamay ni Sir Xavier na nakapatong sa tiyan ko, ay biglang namula ang pisngi ko sa hiya. Pati ang isa nitong hita ay nakayakap sa mga hita ko na para itong isang bata.
Dahil doon ay napasinghap ako at saglit kong pinigil ang paghinga. Totoo ba ang mga nakikita ng mga mata ko ngayong umaga? Magkasama kami sa isang kwarto at magkayakap pa? Ilang beses kong kinurap-kurap ang mga mata ko pero hindi nagbabago ang lahat sa paligid ko. Nasa tabi ko pa rin siya at mahimbing na natutulog. Para itong isang anghel na bumaba sa langit. Kulang na lang ay mga pakpak para magkatotoo ang iniisip ko sa kanya. Maputi, gwapo, at hindi masabi ng isipan ko ang huli ko sanang sasabihin dahil biglang pumasok sa isipan ko si Hazel. Paano kaya kapag nalaman nitong magkasama kaming natulog ni Sir Xavier sa kwarto ko? Kahit walang nangyari sa amin, ay big deal pa rin sa mga babae ang ganitong senaryo kung saan nakitulog ang mga boyfriend nila sa bahay ng isang babae. Kung sa akin ginawa ni Sir Xavier ang bagay na katulad nito, ay baka naputol ko ang pinakaiingatan niyang sandata at nang hindi na ito makapambabae pa. At doon pumasok sa isip ko ang matigas na bagay na tumutusok sa tagiliran ko na nagmumula sa ibabang bahagi ni Sir Xavier. Ano yun? Kahit natutulog ay gising ang alaga niya? Mangha kong tanong sa sarili. Kahit wala pa akong karanasan sa mga bagay na iyon, ay hindi naman ako inosente sa ilang bagay na tungkol doon. Bigla akong kinabahan nang masiguro ko na tama ang nasa isip ko. Kapag pinilit kong umalis sa higaan, ay paniguradong magigising ito sa higpit ba naman ang pagkakayakap ng braso at hita nito sa akin. Pero kung hindi ko susubukan ay hindi ako magtatagumpay, kaya dahan-dahan kong tinanggal ang braso nito sa ibabaw ng tiyan ko. Umungol ito pagkatapos. Pinilit kong ipatong sa gilid nito ang brasong tinanggal ko. Sunod kong binalak na tanggalin ang nakayakap nitong hita sa akin at hindi katulad ng braso nito ay mas mahirap itong tanggalin. Kainis naman, paano ko ba matatanggal ang hita niya na nakapatong sa katawan ko na hindi siya nagigising? Napofrustrate kong tanong sa sarili. Naghintay pa ako ng ilang segundo bago muling gumalaw at tanggalin ang hita niya sa akin pero nang maramdaman itong kinakalas ko ito ay kusa itong nagising at napatingin sa akin. Saglit kaming nagkatitigan. Sobrang lapit ng mga mukha namin ngayon dahil nakapatong pa rin ang ulo ko sa matigas nitong braso. Nawalan ako bigla ng sasabihin at hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Babatiin ko ba siya ng good morning habang magkayakap ang mga katawan namin ngayong umaga? Magagalit ba ako sa kanya dahil kahit na naglagay kami ng harang na unan sa gitna ay hindi pa rin ito umubra at nakalapit pa din siya sa akin? Naguluhan akong bigla at hinayaan kong siya ang unang magsalita. Pero nalusaw ang lahat ng takot at agam-agam sa utak ko nang bigla niya akong kabigin para mas lalo kong mapalapit sa kanya. Halos mahalikan ko na ang leeg niya dahil sa ginawa nitong pagkabig sa akin papalapit sa kanya. Sunod kong naramdaman ang mahigpit nitong yakap sa akin na hindi ko lubos maintindihan kung bakit nito ginawa. Good morning. Bating niya sa akin at saka ako hinalikan sa ulo. Hindi ko na ikurap lalo ang mga mata ko dahil sa nasaksihan ko. Sir, tanggi kong sambit na sa wakas ay nagkalakas na ako ng loob na magsalita. Doon ito parang nahimasmasan at saglit na inilayo nito ang katawan at mukha sa akin. Are you okay? How's your feeling? At saka nito hinimas ang sikmura ko na nasaktan kagabi. Maging ang pulsuhan ko ay hinimas din ang hinlalaki nito na parang dinadama ang sugat na nababalutan ng gasa. Okay lang po sir. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Buti at tumigil na ito sa paghimas sa tiyan ko dahil kung hindi ay baka mapatakbo na lang ako bigla sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Nang hindi ito kumilos para tumayo sa kama habang nakatitig sa mga mata ko ay ako nang kusang tumayo ng dahan-dahan para makaiwas sa mapanuri nitong mga titig. Where are you going? Agap nitong tanong sa akin nang akma na akong bababa sa kama. Ibinalik ko ang tingin sa kanya kahit mahirap at saka sinagot ang tanong nito. Magluluto po ako ng breakfast, sir. Para makakain na tayo. Alangan kong sagot sa kanya. Nakakahiya kung hindi ko man lang siya mapakain ng kahit na ano ngayong umaga sa hirap na dinanas niya sa akin kagabi mula sa shop hanggang sa ospital. At ang huli nga ay dito sa kondo. Huwag ka munang kumilos ng kumilos. Baka makasama sa'yo. Ako na lang maghahanda ng breakfast natin. Walang ano-ano ay sabi niya. Talaga bang siya magluluto ng umagahan namin? Baka kung anong kainin namin ngayong umaga.
Hindi naman sa ina-underestimate ko ang kakayanan niya. Kaya lang ay anak mayaman nito kaya panigurado na hindi ito marunong magluto at puro sa maids inaasa ang pagkain nito kaya paanong ito magluluto ng breakfast naming dalawa? Hindi ako makapaniwalang tinatanong ang sarili. Pero sir, Asa don't move, okay? Ako nang bahala. Ako muna ang gagamit ng banyo then saka ako magluluto ng breakfast natin. At hindi na nito hinintay pa ang reaksyon ko at mabilis na itong tumungo sa banyo gaya ng sinabi nito. Saglit lang siyang nagtagal sa banyo at lumabas na rin ito. Ako naman ay nakaupo pa rin sa kama pero naayos ko na ang hinihigaan namin kahit paano. Kaya mo bang kumilos ng maayos papunta sa banyo? Tanong niya sa akin habang pinupunasan nito ang basang mukha ng towel na pagmamay-ari ko. Nawala na naman ako ng imik dahil doon at marahil ay napansin nito ang reaksyon ko kaya pati ito'y napatingin na rin sa towel na gamit nito. Sorry, wala kasi ako nakitang ibang towel sa banyo. So I used it for a while. Inosente nitong sabi sa akin. Wala naman talagang problema kung gamitin ito mga gamit sa banyo ko. Hindi lang siguro ako sanay na may kasamang lalaki sa kwarto ko kaya ako nagkakaganito. Okay lang po sir. Nag-aalala lang po ako kasi baka madumi yun. Turo ko sa towel na ginamit nito. It's okay. Ang bango nga ng amoy. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya o kikiligin. Kung pareho na lang kaya. Masayang sagot ng puso at isip ko. At katulad ng sinabi na Sir Xavier ay ito nga ang nagluto ng breakfast namin. Binilin din niya sa akin na mag-iingat ako sa pagpasok sa banyo at baka nahihirapan pa ako maglakad na hindi naman gaano na. Nakatulong ang mga gamot na inireseta ng doktor sa akin para maibsan ang pananakit ng katawan ko. Mula sa natamo ko sa walang awang lalaking iyon. Bala ko sanang pumasok sa trabaho ngayong araw kahit na may hindi magandang nangyari sa akin kagabi sa shop. Pero nang maisip ko ang mga sinabi ng mga magulang ko at ni Sir Xavier kagabi bago kami maghiwa-hiwalay, sa tingin ko ay malabong payagan nila akong umalis ng kondo ngayong araw. Kaya nagsuot na lang ako ng isang cotton na dress na hanggang tuhod ang haba. Sleeveless ito pero desente naman ang itsura. Hindi din masyadong revealing. Sakto lang talagang pambahay. Pinatuyo ko muna sa blower ang buhok ko saka ako lumabas ng kwarto. Kung tutuusin ay hindi naman ako ganoon katagal sa banyo pero nang makita ko na may nakahain na sa mesa na pagkain ay bigla akong napawaw. May toasted bread na sa plato. Katabi nito ang mga lalagyan ko ng mga palaman. May mga sliced na din na apple at orange sa isang platito na maayos ang plating. Idagdag pa ang umuusok na kape sa magkabilang plato. Kain na, sabi ni Sir Xavier sa akin pagkatapos nitong ilapag ang pritong omelette sa mesa. Nagulat talaga ako na marunong siyang maghanda ng pagkain. Ang buong akala ko kasi ay hindi ko na naipagpatuloy pa ang nasa isip ko nang ipaghilan niya ako ng isang silya at saka pinaupo. Ang silya naman na inuupuan nito ay sinadyang ibago ang pwesto sa orihinal nitong ayos. Nilapit nitong upuan sa tabi ng sakin. Sunod nitong iniusog papalapit ang plato sa harapan ko. Parang isang panaginip ang lahat ng nangyayari sa amin dalawa ngayong araw. Mula pagtulog hanggang pagising at ngayon ay itong umagahan na pinagsasaluhan namin. Hindi ko na malaya na nalagyan na niya ako ng pagkain sa plato habang isa-isa kong iniisip ang mga bagay na nangyayari sa amin simula pa kagabi. Nilangon ko siya saglit at hinanap ang mga mata nito. Kailangan ko ng paliwanag pero natatakot akong malaman ang mga maaari niyang sabihin sa akin kapag naglakas ako ng loob na tanungin siya. Napatingin na lang ako sa laman ng plato ko ngayon at saka nagpasalamat sa kanya. Kumain ka ng marami para bumalik ang lakas mo. And pareho kaming napatingin sa pinto ng kondo nang biglang may kumatok sa labas. Wala naman akong inaasahang bisita o kahit sinong taong pwedeng pumunta dito sa kondo ng ganito kaaga. Eat your breakfast. Ako na magbubukas ng pinto. Ito ang sinabi ni Sir Xavier bago ito tuluyang tumayo sa upuan at tunguhin ang pinto. Napainom ako ng kape saglit at saka tinikman ang omelette na niluto niya.